Sabi nila ang buhay para raw isang tulay. Ano man bigat ang dumaan, mananatili itong matatag. Yan daw ang kwento ng ka-wonder natin na si Contessa, na ang buhay umikot sa ilalim ng tulay. Simula po pagkabata, dito na po ako. Ang lugar nila minsan ang sinira ng bagyo. Ang kanila namang bahay na naiwan ng yumaong mga magulang, inaanay na. Ito po kasi medyo pabagsak na po siya dahil gawa po nung puro anay na po siya. Paunti-unti lang po yung gawa kasi iniipon po muna namin. Hindi po kasi namin kayang bumili ng isang biglaan. Pero sa kabila ng sitwasyon, si Contessa, todo kayod para sa pang-araw-araw ng mga anak. Ito po, meron po akong konting pinagkakitaan yung mga pre-love po na damit. Ito po yung tubig po, inaangkat ko lang din po siya, binibigay po sa amin dito na kagalon na binibenta ko po siya ng 25 pesos lang po isang galon po. Ang kanyang asawa naman, doble kayo din sa pamamasada. Ang problema, ang inaasahang kabuhayan, posible pang mawala dahil sa banta ng phase out ng mga lumang jeepney. Pangarap daw sana ni Contessa, wag nang umasa sa pamamasada ng asawa. Kung mayroon lang sana silang pagkakakitaang sariling tindahan. Samantala, kung si Contessa pangarap ang tindahan, ang ka-wonder natin si Chris marami raw niyan. Ang kanya kasing burger stalls nasa 57 lang naman. Nakapagpundar din ng sariling bahay at magarang sasakyan. Pero kung inaakala niyong ipinanganak siyang mayaman, hep hep hep, nagkakamali raw kayo riyan dahil si Chris dati rin daw nakatira sa ilalim ng tulay. At ang landlady sa dating inuupahan, walang iba kung hindi si Contessa. Taon 2003, nagkakilala raw sila ng palayasin si Chris sa dati niyang tinitirhan. I think I was 18 or 19 years old. Wala na kaming magulang. Ulila na kami. Ang paupahan nila Contessa, nagsilbing silong para kay Chris at sa kanyang pamilya. At nang makapagtapos, si Chris nagtrabaho bilang guro. At kalaunay nagtrabaho rin sa iba't ibang kumpanya noon. Nang magkaroon ng sapat na ipon, ang kanyang pamilya umalis na sa inuupahan. Unti-unti na ngang nakakaraos ang mag-anak. Pero si Chris hindi tumigil mangarap. Age ng 35, I left corporate and nag-start ako ng isang maliit na burger store sa aking alma mater, which is PUP. Dito nagsimula ang Barda Burger. Pero alam niyo ba mga ka-wonder, ang pangalang Barda, may hindi pala magandang nakaraan. Dahil nga bullied ako nung bata ako, antok sa akin, bardagul. So, pagpapasok ako sa school ko noon, guguluhin nila yung buhok ko, ibubuli ako ng mga lalaki kong mga kaklase, tapos tutoksoy nila ako ng bardagul, bardagul, bardagul. Kaya uuwi ako sa magulang ko noon, umiiyak ako. Ang karanasang ito noon siyang nagpatibay kay Chris ngayon. One day, I'll create a product and I'll create a brand and I'll create a company out of that name. So from Bardagul, ginawa ko siyang Barda. Ang kanyang negosyo agad daw kinagat ng publiko. Student-friendly po, nakakabusog, and very sulit po. Kaya naman mula sa isa, nagsulputan ang iba't ibang Barda stores na karamihan ay sa eskwelahan matatagpuan. Dati, ang iniisip mo, saan ka kukuha ng pangkain, di ba? Well, basically ngayon, kahit anong gusto kong kainin, pwede kong kainin eh. Dati, nagsisiksikan lang kami sa isang maliit na kwarto, sa isang maliit na bahay, no? Ngayon, kahit papano, may mga sarili-sarili ng bahay yung mga pamangkin ko. Pero kung mayroon man daw siyang gustong balikan, iyon ay ang kanyang pinagmulan. Susunod sa I Wonder, makalipas ang 20 taon, si Chris muling bibisita sa lugar kung saan siya unang nangarap. May hatid pang sorpresa para sa dati niyang landlady na si Contessa. After 20 years, si Chris
muling babalik sa lugar kung saan siya unang nangarap. Ito parang medyo naaala-alala ko na to eh. Ang una niyang pinuntahan si Contessa. Hi! Hello, kamusta po? Kamusta? Naalala ko yung panahon dati, di ba? Sama ko pa yung mga maliliit. Pamangkin mo. Ako, lalaki na nun. Basta ano lang kasi siya eh. Trabaho, bahay, gano'n. Ganun lang siya. No? Gabi na ako nakakauwi. Gabi na siya umuwi. Si Jepo, yung bunso kong kapatid, yun yung mag-iigib. Nag-iigib si Jepoy. At ilang lakad lang mula kina Contessa, ang bahay naman kung saan dating tumira sila Chris. Ayan, ito na, naalala ko to. Kasi dito ako nag-iipit ng shampoo. Tao po. Pa-open lang po. Thank you. So ito, papasok lang araw nga. Swerte to. Atin yung bahay. Tapos yung terrace. Ayan. Kasi pag umaga dyan ako nagkakape. Sarap dyan kasi kitang-kita yung ilog. Ngayon kasi hindi na masyadong kita yung Oo nga, no? May pader na pala eh. Oo, nireprop na siya ng mataas eh. I feel nostalgic kasi parang kailan lang, di ba? Pero ano eh, yung feeling ba na yung worth it yung lahat ng paghihirap. Di ba? Pag nakita mo, di ba, kung saan ka nanggaling, di ba? Mas ma-appreciate mo kung ano yung meron ka ngayon eh. Bago muling magpaalam, may surprise ang regalo muna para kay Contessa. Gamutan mo tong Wow! maliit na negosyo para sa'yo. Simulan mo. Wow, thank you! Okay, simulan mo. Nabalitaan namin na gusto mo daw magsari-sari store. Ha? Thank you. Tsaka lahat, everything happens for a reason. Ako, nagsimula lang din yung negosyo ko sa maliit na burger store. Simula na maliit, palaguin mo. Basta tutukan mo. Thank you, thank you. Thank you sa blessing na to, Chris. Good luck sa negosyo mo. Thank you, thank you. Go. Yan. Natin. Yan.